Hello, Aries, Sun, Moon, Rising, Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages po ninyo for November 8 for Aries. Marriage, ayan. Marriage and business agad ang naano ko dito. Aries, na pick up ko right off the bat. So, meron ditong partnership, no? Business partnership na mangyayari. Meron ditong sosyohan na magaganap for some of you. Maari din naman na meron kasalan dito. Maaring ikakasal kayo or maiimbitahan kayo dito sa isang kasalan, no? Maari din naman na planning ito ng pagpapakasal, no? Maring ang kasalan ninyo is next year around June or maybe, summertime. Maring yun ang wedding ninyo at ngayon pa lang nag-aasikaso na kayo ng wedding details ninyo, no? Maring meron din kayong matanggap dito na mensahe, sulat, email, tawag, text message na maaaring ipag-aalala ninyo, no? Yun ang napipick up ko dyan. But, we have number 14 dito. So, number 14 becomes number 5 and number 5 resonates with change, no? Kung ano man ang ipinag-aalala, no, ninyo dito sa sitwasyon na to, maaari kasi na merong mga pagbabagong mangyayari and maybe some of you, Aries, hindi kayo bukas, no? Or hindi kayo masyadong komportable kapag merong mga pagbabagong magaganap, no? Maaaring ganun ang reaksyon ng iba sa inyo. Kaya siguro, merong changes dito, no? At yun ang ipag-aalala ninyo. Maaari kasi na meron ding involved na pera dyan. Kaya siguro, wala sa budget. Kaya mag-aalala kayo. Maaari din ganun. Or, maaari din na hindi niyo talagang gustong baguhin. Maaring yung mga ganap na yan ay gusto ninyong as is na, no? Pero may kailangang baguhin, may kailangang magbago, no? Kaya siguro yun din ang ipinag-aalala ninyo, no? Napapaano na, what is going to happen, diba? So yun, maaring ganun ang sitwasyon. Maaring related yan dito sa wedding plans, no? Maaring merong mga additional na kailangang pagkagastusan, may mga kailangang baguhing siguro mga venue, yung mga ganon, no? Maaring related yan dyan sa kasalan, no? Na concern yan. What else? We have community. Huwag kang mag-alala, Aries. Kung ano man ang pangangailangan ninyo dito, support or anything, no? Meron kayong supportive people and helpful people around you. You have a very supportive and helpful community around you, Aries. Kaya, you just need to reach out, no? You just need to reach out. Sometimes, pag kailangan natin ng tulong, diba? We just need to reach out. Kasi minsan, hindi naman automatic, no? Na pag may kailangan tayo, alam na din ng mga mahal natin sa buhay ang tulong na kailangan natin. So, sometimes we need to talk, we need to speak up, we need to reach out to those people na sa tingin natin ay makakatulong sa ating sitwasyon. So, you have nothing to worry about, Aries. You have that supportive community around you, no? Yung mga kapamilya ninyo, mga kaibigan, katrabaho, yung mga ganun ba? You just need to talk. Wealthy man, ayan. So, maaring ito yung inyong jowa. Maaring ito yung inyong person, no? Maaring ito yung inyong papakasalan or maaring siya yung inyong makakasosyo sa negosyo ninyo, no? So, you're dealing with a wealthy man. So, maaring siya? Maaring successful business person na to. Maari din naman na isa siyang nasa mataas na posisyon sa trabaho, sa kumpanyang pinagtatrabahuan ninyo, something like that, So, this is a very successful person, no? That you are dealing with. Maring siya yung mapapangasawa ninyo or makaka-sosyo. We have male, female. This could be you, no? Aries, or maari din naman na hindi, no? Maaring this is someone that you are dealing with, no? Or you're going to be dealing with around this time. Maaring siya yung maaari din siya yung panggagalingan ng message of concern na to, no? Isang babae. So, we have sudden wealth. Ayan, kung kaperahan ang problema ninyo,
Aries, huwag kayo na mag-alala. Merong parating na kaperahan dito. Bigla-biglang dadating. This is a windfall. This is a gift from the divine. Hindi ninyo ito pagtatrabahuan. Hindi ito bunga ng inyong hard work. No, Aries, this is a gift. No, biyaya talaga ito ng Panginoon na, alam mo yun, bigla-biglang dadating. Hindi ninyo to inaasahan. Kaya bonggang-bongga. Diba? Bonggang-bongga. This is a beautiful surprise para sa'yo. This could be a win. This could be a windfall. No, manggagaling ito. Maaring manggagaling ito sa mga sitwasyon or tao na hindi ninyo inaasahan na magbibigay or panggagalingan ng pera. No? So, good luck to that. I also suggest, Aries, na pakitignan po ninyo, i-google po ninyo kung meron kayong panahon, ang master number 11 at yung 777, angel number 777 po for more guidance, okay? Thank you. So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Leo, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana pinasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you po sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan po natin ang mga messages ninyo for today, November 8. Paunang mensahe po ni Leo ay number 13, wealthy man. Ayan, so isang yayamanin, ano, ang maaring makadeal with ninyo sa ngayon. Maari din naman Leo na kayo ito, wealthy man. Maari din na this is someone na siguro boss ito sa trabaho. This is someone na mataas ang katungkulan sa kumpanyang pinagtatrabahuan niya. Or maaring sarili niya yung kampanya, 'di ba? Yung place of of work ninyo, maaring ganoon. This could also be someone na successful na in money, career, and finances. Maaari din naman na siya ay isang successful business person, no? Maaaring mga ganun ang sitwasyon nito. Maaari din naman na hindi, di ba, Leo? But depende sa inyong sitwasyon. So, this is going to be the person that you're going to be dealing with around this time. Maaaring si mature man ay si wealthy man din, di ba? Maaaring iisa lang yung taong ito. So, this could be anyone. Maaaring ano yan, maaaring karelasyon ninyo, maaaring nandiligaw sa inyo, maaaring asawa ninyo yan, or maaaring kayo to, di ba? Pwede rin naman na ganyan. So, what else? We have courthouse. Ayan. Siguro ano kayo, Leo? Maaaring kayo to, di ba? Maari din naman na hindi. And maybe you are dealing with the court system sa ngayon regarding this, people. So, ang nag-pick up ko dito, maaaring si wealthy man is also mature man. Siya ito, matured person na. And, maaring ano to, mayroong usaping divorce, mayroong usaping annulment, no? May separation dito, siguro na kinukonsulta kayo dito sa korte or pinoproseso na ang papeles. So, maaring person ninyo ito, no? Si wealthy man and mature man. Maaring ganon. At, maaring you are dealing with the court ngayon na siya yung involved, no? Maaring ganon. Maaring din naman ang iba sa inyo dito, merong mga dispute, no? Siguro, maaring sa lupain yan, maaring meron kayong mga ipinaglalaban sa korte dito regarding sa relationship ninyo, annulment, divorce, child custody. Maaari din naman na meron kayong pinoproseso sa korte na about sa trabaho. Maaring mga karapatan ninyo sa trabaho. Maaari din gano'n. Or maybe claims or taxes, mga gano'n, no? We also have great fortune. Ang swerte ninyo sa ngayon, Leo, no? Ang swerte. Maaring si wealthy man, merong hatid na malaking swerte sa inyo dito. Or kung ano man ang pinaglalaban ninyo sa korte, no? Siswertehin kayo dyan. Dahil nababalot kayo ng great fortune. Great fortune. Hindi lang ito swerte sa pangkaperahan, kundi pati na rin sa mga bagay na pinoproseso ninyo, pinagkakaabalahan ninyo, inaasikaso ninyo, mga nilalakad ninyo, no? There is great fortune, no? Na energy sa inyong horizon. Kaya that is very exciting. What else? We have lovers. Ayan. Swertehin din kayo dito sa inyong mga relationship, no? Leo, maaaring meron kayo nililigawan,
or maaaring meron din kayong mga dinidiscuss, no, with your loved one, no, maaring with your person, kumbaga. Maaring meron kayong mga usapin dito sa inyong relasyon, mga plano ninyo for the future, maaring ganon. At siswertehin din kayo dyan. Ano, nakatabi niya si Great Fortune, kaya kung ano man ang mga pinag-iisipan ninyo, pinagpaplanuhan, most likely talaga, no? Merong tagumpay kayo dyan. Meron kayong tagumpay. We have official person. Ayan. So, maybe talaga, ang napipick up ko dito, meron ditong issue, no? Ang iba sa inyo. Maaring issue yan sa inyong relationship, no? With this mature man and sa wealthy man. So, maaring ano yan? Maaring talaga na meron kayong usaping divorce or annulment dito. Kaya meron din kayong kinukonsultang mga official person, no? Meron kayong mga kinakausap, nagpapatulong siguro kayo, nagpapa-advise siguro kayo kung ano ang nararapat ninyong gawin sa person ninyo, maaring ganon. So, good luck, Leo. And that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensahe ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Sag. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 8. Official person. Ayan. So, maaring kayo to. Aquarius. Sagittarius. Aquarius talaga. Maaring meron kayong Aquarius placement sa iyong chart, Sag, or maybe you are dealing with a Aquarius person. Maaring si official person is an Aquarius, no? Maaring gano'n ang sitwasyon dahil talagang straight, no? Straight na pumasok ang Aquarius dito. So, Sag, maaring maaring official dito ng gobyerno, no? Maaring mga police or, military. Maaring mga gano'n ang mga taong kinakausap ninyo sa ngayon. Maaring kakilala nyo lang yan, or maybe may something, may issue siguro kayong inilalapit sa kanila, no? Maaring ganon. Kanina pa talagang dilat na dilat ang master number 22 dito, pinapakita sa akin ng guides ko. So, I suggest Sagittarius, please look up for the meaning of master number 22 for more guidance po, okay? Pakitignan po ang ibig sabihin niyan dahil merong mahalagang impormasyon na kailangan ninyong malaman dyan. Expectations, ayan, so maybe talaga meron kayong inilalapit na issue dito sa official person na to at nag-e-expect kayo ng something dyan, no? So, of course, nag-e-expect tayo ng mas magandang resulta. Nag-e-expect kayo dyan ng positive outcome for sure sa kung ano man ang inilalapit ninyo dyan. We have number 20, house. Maaring domestic issue ito, no? Sagittarius na inilalapit ninyo dito. Maaring sitwasyon ito sa bahay. Sitwasyon sa inyong mga anak siguro, sa inyong asawa, sa inyong person, sa inyong partner. Maaring mga ganon ang sitwasyon. Maari din naman ang inilalapit ninyo dito sa official person na to, kinukonsulta ninyo siguro, is a situation sa bahay mismo, no? Maaring, issue ito sa property mismo. Siguro may nirereklamo kayo na sitwasyon dito na sa mga legalidad, no? Maaring may tao kayong kakilala dyan, opisyal ng gobyerno na inilalapit ninyo ang sitwasyon na yan. So, maari din ganun ang sitwasyon. For others of you, maybe, din ito, maaring usapin ito or issue sa loob ng pamilya, no? Na kailangan ninyong pagtuunan ng pansin dito around this time, Sagittarius. Meron tayong change, may pagbabago. So, maybe, ang ganap dito, pagbabago ng tirahan, maaaring nagkaroon kayo ng issue sa bahay na to, or maybe, sitwasyon nito sa person ninyo, sa asawa ninyo, sa boyfriend or girlfriend ninyo, maaaring ganon, at maaaring iiwanan ninyo ang bahay na to, maaaring ganon din ang sitwasyon, no? Definitely, there is a change na mangyayari. No, merong pagbabago dito. That could be a change of place of residence. That could be a change in relationship dynamics, no? Maaari din ganon ang ganap dito. So, may movement, no? Maraming movement ang pinaplano or gagawin ninyo dito, Sagittarius, no?
despair. Ayan. So, siguro talaga, merong problema dyan, ano? Merong issue, no? With another person. Maaring may issue sa trabaho. Maaring din ganon. So, maybe yung bahay na to, siguro iiwanan nyo na lang ang bahay na yan dahil siguro unang-una baka maghahanap kayo ng bagong trabaho sa ibang lugar or maaaring i-give up nyo na yung bahay na yan dahil siguro hindi nyo na mabayaran yung mga ganon dahil nagkaroon kayo ng siguro ng problema dito or issue dito sa source of income ninyo. So, maaring ganon ang sitwasyon dito, no? For some of you. It's not going to resonate with everyone naman, Sagittarius. So, just take as it resonates po, no? And siguro yan ang mga issue ninyo, iba't ibang klaseng issue sa bahay or regarding sa pamilya. But you know what, no? Ang sinasabi dito, we have number 32 and that becomes 5. 5 resonates with change. Huwag kayong mag-alala, Sagittarius. The more na nag-aalala kayo, the more na mas dadami pa ang mga bagay or sitwasyon na kailangan ninyong ipag-alala. Okay? So, instead na mag-worry kayo, instead na problema kayo, focus on the positive aspect of your situation, no? Positive mindset tayo lagi, Sagittarius, lalo-lalo na sa mga pagkakataon na nagkakaroon tayo ng problema. Kasi, di ba, very powerful ang isip natin, very powerful ang thoughts natin. Kung anong iniisip natin, yun ang nangyayari. Kaya isipin natin yung mga solusyon. Ano yung mga possible solutions na magagawa natin nang sa gayon mag-improve ang sitwasyon natin, maging maayos ang sitwasyon natin, no? So, iwasan na lang ninyo as much as possible. Work hard, no? Na try harder na mag-focus kayo sa kung ano ang mabuti, sa kung ano ang maganda, instead na mag-focus kayo sa problema itself. Kasi alam niyo na kung ano ang problema. So, ang isipin na lang natin, ano magiging solusyon natin? Ano magagawa nating solusyon? Sa gayon, pa-move forward tayo, hindi tayo may-stuck dyan, hindi tayo tatambay sa problema. Otherwise, dyan lang tayo, wala tayong magagawa, no? If you are going to focus on the problem itself, no? Dahil ngayon, alam niyo na kung ano ang problema, ano ang diferensya, no? So, isipin nyo na ngayon, paano kayo makakaalis sa sitwasyon na yan? Ano ang magagawa ninyo, no? Para mag-improve ang inyong sitwasyon at para makahanap kayo ng solusyon, no? There is change dito. Definitely, there is change. Kasi meron tayong change energy, yung energy din ito ni despair, no? Sinasabi din sa inyo na magbabago ang inyong sitwasyon. So, mag-isip tayo, no, ng magandang magagawa natin para magbago ang inyong sitwasyon for the better, no? Hindi yan mag-i-stay sa inyo, no? Wala namang permanenteng bagay or pangyayari or sitwasyon sa mundo, diba? Everything changes in a second. Kaya, huwag kayong mag-alala, no? Huwag kayong mag-alala huwag kayong mag-isip ng mga negatibo, no? Dahil may stuck kayo dyan. Mag-isip tayo ng positibo. Mag-isip tayo ng solusyon. Okay, Sag? What else? We have courtship. Ayan. So, maybe, ano talaga ninyo ito? Siguro magkasama kayo ng yung karelasyon dito, maaring boyfriend ninyo or girlfriend ninyo kasama ninyo sa bahay na yan, and maaring meron kayong issue talaga, no? Then sa relationship, that's why some of you may need to leave the house, no? So maaring ganun ang sitwasyon dito, or maaring naman ang pinoproblema ninyo is about dun sa nililigawan ninyo or sa dinidate ninyo. Maaari din naman ganun ang sitwasyon, but this message is not for everyone, so just take as it resonates. So good luck, Sag, and that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.